Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa mga pirata na umaatake sa mga marine sa pamamagitan ng paghagis ng mga bomba sa kanila. Ipinakita na tatlong mapanganib na pirata ang responsable sa pag-atake at tinatawag silang mga Baroque Group. Isa sa mga marine ang nakatakas at iniulat ito kay Commander Ripper. Isinara nila ang pinto at naghanda ng kanilang mga baril para bumaril, pero isang Baroque agent ang pumasok at ginamit ang kanyang kapangyarihan para maglabas ng mga kamay mula sa kanilang mga tiyan, na tumulong sa kanya para madaling talunin ang mga lalaki. Ginamit din niya ito para pilitin ang isang marine na patayin si Commander Ripper. Tinanong niya ang huling survivor kung saan nila karaniwang inilalagay ang kanilang mga patay. Pagkatapos nilang makumpirma ang katawan ng isang miyembro ng kanilang grupo na napatay, inamin ng huling natitirang marine sa grupo na ito ay gawa ni Rorino no Zoro. Nalaman nila na si Zoro na dati ay isang pirate hunter ay isa na ngayong pirata at hinahabol niya ang One Piece. Nalaman din nila na ang kanyang kapitan ay isang batang tinatawag na Monkey Luffy. Nagbago ang eksena at ipinakita sa atin ang grupo ng pirata ni Luffy. Ito si Sanji, ang chef ng grupo na siguradong walang magugutom sa barko. Si Usopp ay kilala sa kanyang sobrang tumpak na pagtira at matalinong taktika. Si Nami ang navigator ng grupo at si Zoro naman ay isang lalaki na napakahusay sa espada. Iminungkahi ni Sanji na kung pupunta silang lahat sa Grand Line, dapat silang dumaan sa isang isla na tinatawag na Lugton para makapag-shopping. Pumayag ang lahat sa ideya maliban kay Usopp na alam kung gaano ito kapanganib dahil wanted pirates sila. Tinanong nila si Luffy bilang kapitan, pero gusto ni Luffy na dumiretso na sila sa Grand Line nang hindi tumitigil. Pero nang sabihin ni Nami sa kanya na ang Logtown ay ang lugar kung saan pinatay si Gold Roger, ang lugar kung saan ipinanganak at namatay ang hari ng mga pirata, kung saan nagsimula ang alamat ng One Piece, nagbago ang isip ni Luffy at sinabi na magtungo sila sa Logtown. Biglang dinala tayo ng eksena sa isang flashback sa Logtown noong oras na papatayin na ang hari ng mga pirata na si Gold Roger. Si Vice Admiral Monkey D. Hope, na siya talagang nakahuli sa hari ng mga pirata, ay bumisita sa kanyang kulungan. Matapos silang mag-usap sandali, humingi si Gold Roger ng isang pabor sa Vice Admiral. Ibinunyag niya na may anak siya. Gusto niya na hanapin ito ng Vice Admiral at panatilihing ligtas. Bumalik sa kasalukuyan, sa wakas ay dumating si Luffy at ang kanyang grupo ng pirata sa Logtown. Sobrang excited si Luffy dahil nasa lugar siya kung saan nagsimula ang lahat. Nalaman nila na ang ika-22 festival ang pagpatay kay Gold Roger ay nagaganap ngayon at nag-aalala sila dahil magiging mahirap para sa kanila na hindi mapansin. Iminungkahi ni Nami na maghiwa-hiwalay sila. Sinabi niya kay Sanji na samahan si Luffy para bumili ng pagkain habang siya ay pupunta sa Fashion District. Pinahiram din niya si Zoro ng pera dahil gusto nitong bumili ng mga bagong espada. Habang nag-uusap sila, may isang taong nakahood na nakitang nagmamasid sa kanila. Samantala, dumating si Captain Smoker sa Marine Station at may dala siyang isang bilanggo na tinatawag na kotsa ng Yes Parade. Alam ni Captain Smoker na dahil ngayon ang festival ng araw kung kailan namatay ang hari ng mga pirata, maraming gustong maging pirata ang pupunta sa Logtown. Kaya sinabi niya sa mga marine na maghanda dahil marami silang mahuhuling pirata. Nabunggo ni Zoro ang isang babae sa kalsada. Kamukha siya ng isang taong kilala niya na tinatawag na Kina. Sinubukan siyang tulungan ng babae kung saan siya pupunta dahil mukhang naliligaw siya, pero hindi siya pinansin ni Zoro. Sa wakas ay nakahanap si Zoro ng tindahan na nagbebenta ng mga espada. Napansin ng nagtitinda ang espada sa kanyang sinturon at tinanong kung maaari niya itong makita. Tiningnan ng nagtitinda ang espada at patuloy niyang tinaasan ang presyo, pero iginiit ni Zoro na hindi ipinagbibili ang kanyang espada. Pumasok sa tindahan ang babaeng nabunggo ni Zoro sa kalsada at sinabi na alam niyang pamilyar ang espada. Ang espada ni Zoro ay tinatawag na Wad Ikimoji, isa sa 21 Great Blades. Sinabi pa niya na may mga taong handang magbayad ng 10 milyong halaga para bilhin ang espada niya at nainis ang nagtitinda dahil nasira ang plano niyang lokohin si Zoro. Tinanong ni Zoro ang babae na ang pangalan pala ay Tashigi na tulungan siyang pumili ng espada dahil marami siyang alam tungkol dito. Nakakita si Zoro ng isang espada,
Pero binalaan siya ni Tashigi na huwag itong hawakan dahil iyon ang Sandaikitsu, isang espada na maisumpa dahil ang mga sikat na swordsman na gumamit nito ay lahat nagkaroon ng malungkot na katapusan. Lumapit ang nagtitinda at sinabi kay Zoro na hindi niya ito maaaring ibenta sa kanya. Matagal na niyang gustong alisin ang espadang iyon pero natatakot siyang masumpa rin. Umiti si Zoro at nagpa siya na subukan kung mas malakas ang kanyang loob kaysa sa sumpa ng espada. Kung manalo siya, dapat ibenta iyon sa kanya ng nagtitinda. Napansin niya na paparating ang bagyo at sinabi na kailangan na nilang hanapin ang iba at umalis sa bayan. Ipinakita ng may-ari ng espada kay Zoro ang isa pang espada na tinatawag na Ubashi, ang pinakamagandang espada sa kanyang tindahan. Sinubukan ni Zoro na ibalik ang espada dahil wala siyang sapat na pera para dito, pero sinabi ng lalaki na ibibigay niya ito ng libre. Humingi rin siya ng tawad kay Zoro dahil sinubukan niya itong lokohin kanina. Matagal na raw simula nang makita niya ang mata ng isang tunay na mahusay na swordsman. Samantala, si Luffy ay umiikot sa lungsod at nagtatanong kung nasaan ang execution platform. Nabunggo niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Bartolamo na nag-alok na ipakita sa kanya kung nasaan ang execution platform. Sa wakas ay nakita ni Luffy ang lugar kung saan pinatay ang hari ng lahat ng pirata at pakiramdam niya ay natupad ang kanyang nais dahil nakita niya ito mismo. Pero halata na hindi malinis ang plano ni Bartolamo kay Luffy. Baka sinusubukan niya itong nakawan. Hindi alam ni Bartolamo na si Luffy ay isa sa mga pinaka-wanted na pirata sa Blue Sea. Biglang may kamay na humawak sa sombrero ni Luffy. Ang kamay na iyon ay kinokontrol ng isang clone pirate na tinatawag na Bugi. Nandito siya para turuan si Luffy ng leksyon sa huling pagkakataon. At ngayon, si Clone Bugi ay may bagong kasama sa kanyang crew na isang napakalakas na pirata na tinatawag na Alvida. Gusto rin niyang maghiganti kay Luffy dahil sinunog nito ang kanyang barko. Dahil hindi na maiiwasan ang laban, ginamit ni Luffy ang kanyang nababanat na kamay para suntukin siya, pero dumulas lang ang kanyang suntok. Ipinakita ni Alvida na kinain niya ang sip-sip fruit, kaya kahit anong ihagis sa kanya ay siguradong dudulas lang. Ginamit ni Alvida ang kanyang sip powers para umikot kay Luffy ng napakabilis at tinamaan siya ng bat sa mukha, kaya lumipad siya. Nagising si Luffy at nakita niya na nakagapos na siya. Tumawa si Clone Bugi at ang kanyang grupo ng pirata dahil sa wakas ay nahuli na nila siya. Samantala, naglalakad si Captain Smoker sa lugtaw nang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan at nagulat na may mga pirata na nakita sa execution platform. Nalaman din natin na ang babaeng nabunggo ni Zoro ay isa palang marine na nagtatrabaho sa ilalim ni Captain Smoker. Nagkita muli ang grupo ni Luffy matapos nilang bilhin ang lahat ng kailangan nila. Isang tao lang ang nawawala at iyon ang kanilang kapitan na si Luffy. Napansin nila na ang buong crowd ay papunta sa execution platform dahil sa balita na may mga pirata doon. Nagkasundo si Clone Bugi at ang kanyang grupo na patayin si Luffy. Pero bago nila ito magawa, dumating ang grupo ng pirata ni Luffy. Nagsimula ang labanan ng dalawang grupo ng pirata. Inatake ni Nami si Alvida, pero dumulas lang ang kanyang atake. Samantala, dumating si Kabaji, ang kanang kamay ni Clone Bugi, at hinamon si Zoro ng rematch. Madali siyang natalo ni Zoro na parang wala lang. Masyadong mahirap talunin ni Nami si Alvida dahil dumudulas ang lahat ng kanyang atake. Kaya tumulong si Usopp at nagtulungan sila hanggang natamaan nila si Alvida ng pepper spray sa mukha. Habang nangyayari ang laban, dumating ang mga marine, pero inutusan ni Captain Smoker ang mga ito na maghintay. Gusto niyang hayaan muna ang mga pirata na maglaban-laban. Nakita ni Tashigi si Zoro at nagulat siya na isa pala itong pirata. Dinala ni Clone Bugi si Luffy sa execution stand. At habang papatayin na niya ito, biglang tumawa si Luffy. Nakilala ni Clone Bugi at ni Captain Smoker ang tawang iyon. Pareho ito ng tawa ni Captain Roger, ang dating hari ng mga pirata. Habang sinusubukan ni Clone Bugi na patayin siya, biglang may kidlat na tumama sa kanya at sumabog siya sa mga piraso. Nakalabas si Luffy nang hindi nasaktan at nagpa siya silang tumakas pabalik sa barko nang dumating si Captain Smoker at ang mga marine para hulihin sila. Habang tumatakas sila, hinarang sila ni Tashigi. Sinabi ni Zoro sa kanyang grupo na tumakbo na papunta sa barko at siya na ang bahala sa kanya. Binalaan niya si Tashigi na dahil alam na nito kung sino siya,
hindi magiging matalino para sa kanya na labanan siya. Inatake siya ni Tashigi, pero hindi inilabas ni Zoro ang kanyang espada at madali niyang naiwasan ang mga atake nito. Pero nang makita niyang marunong talagang lumaban si Tashigi, inilabas niya ang isa sa kanyang mga espada at agad siyang natalo. Hindi niya ito pinatay at umalis na lang siya. Hinarang ni Captain Smoker ang daan ni Luffy at Sanji habang tumataka sila. Buong kumpiyansa na inatake siya ni Sanji, pero naging usok ang kapitan. Ipinakita na kumain din siya ng Devil's Fruit. Ginamit ni Luffy ang kanyang kapangyarihan para suntukin si Captain Smoker ng maraming beses, pero walang epekto dahil nagiging usok ang kanyang katawan. Gumanti si Captain Smoker at parehong natumba sina Luffy at Sanji. Habang hinuhuli na niya si Luffy gamit ang kanyang usok at sinusubukang pabagsakin siya, biglang may isang lalaking nakahood ang dumating at dinala si Captain Smoker palayo. Sa wakas ay nakabalik si Luffy at ang kanyang grupo sa kanilang barko at agad nilang nilisan ang Logtown. Dumating ang grupo sa Rivers Mountain, ang pasukan papunta sa Grand Line, at masayang nagdiriwang si Luffy dahil alam niyang isa itong hakbang palapit sa pagtupad ng kanyang malaking pangarap. Ang problema, para makatawid dito, kailangan ng crew na dumaan sa isang maliit na daanan kung saan nakakalat ang mga sirang labi ng daan-daang barko. Sa pagsunod sa utos ni Nami, nagawa ni Yuso na panatilihing kontrolado ang barko, pero kailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas niya para labanan ang malakas na agos. Nang makita nilang nahihirapan ang kaibigan nila, nagtulungan sina Sanji at Zoro para tulungan siya, pero napalakas ang puwersa nila at aksidenteng nabasag ang rudder ng barko. Sa sandaling iyon, inutusan ni Nami ang kanyang mga kaibigan na ayusin ang mga layag at lumiko sa kanang bahagi ng barko, habang ginagamit ni Luffy ang kanyang nababanat na mga braso para kumapit sa mga bato at hilahin pataas ang barko. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, nakita ni Nami at Luffy ang Grand Line sa harap nila at nagdiwang sila, pero agad nilang naisip na kailangan nilang malaman kung paano ibababa ang barko. Habang pababa sila, nakasalubong ng grupo ang isang balyena na naghihintay sa kanila na nakabuka ang bibig at tuluyang nalunok ang buong barko. Dahil sa kanyang kapangyarihan, nakatakas si Luffy at sinubukan niya ang lahat para maibalik ng hayop ang kanyang mga kaibigan. Biglang nakita ng binata ang isang matandang lalaki na naghagis ng pampatulog na palaso sa balyena at humingi siya ng tulong para mailabas ang kanyang mga kaibigan, pero sinabi ni Crocus na wala na silang buhay. Pagkatapos magpakilala, sinabi ng tagabantay ng parola na matagal nang sinusubukan ng balyena na tumawid sa Red Line sa loob ng maraming taon na imposible naman talaga. Samantala, sina Nami at ang iba pang crew ay nasa loob ng tiyan ng balyena at sinusubukang maghanap ng paraan para ayusin ang kanilang barko, maghanda at makalabas doon. Habang hinahanap ang nawawalang parte, nagulat sina Sanji at Yusab nang biglang lumitaw si Mr. Nine at inatake sila para nakawin ang kanilang barko. Pero habang naglalaban, sa pagtatangka niyang maabot ang kanyang mga kalaban, naaksidente ang baliw at nawalan ng malay. Samantala, sa barko, nagulat si Nami sa pagdating ni Miss Wednesday at natalo siya ng babae na sinubukang kumbinsihin siyang iwan ang barko. Pero dumating sina Sanji at Yuso sa tamang oras at napilitang umatras si Wednesday nang malaman niyang nahuli na ang kanyang partner. Nang makita ni Crocus na wala talagang balak si Luffy na sumuko sa pagligtas sa kanyang mga kaibigan, nagpasya siyang tulungan siya at sinabi na may isang paraan lang para makalapit ng ligtas sa balyena na sila Buon. Ayon sa matanda, ang balyena ay dating miyembro ng crew ni Yorkie, ang kapitan ng Rumbar Pirates. Nang mahiwalay ito sa kanyang grupo, lumangoy ang balyena ng mag-isa sa dagat at sinundan ang mga pirata sa West Blue. Nang mapansin ng mga pirata kung gaano kamahal ng hayop ang musika, naging malapit sila dito. At mula noon, naging opisyal na miyembro ng crew si Leon. Pero alam ni Yorkie na hindi kayang mabuhay ng balyena sa tubig ng Grand Line kung saan may iba't ibang uri ng halimaw sa dagat. Kaya humingi siya ng tulong kay Crocus para bantayan sila Buon hanggang matapos ng crew ang kanilang paglalakbay at makabalik sila para sa kanya. Pero lumipas ang maraming taon at hindi na bumalik ang crew ni Leon. Iniisip ng kawawang hayop na ang kanyang mga kaibigan ay naglalayag sa kabila ng pader at naniniwala siyang kung makakatawid siya roon ay makikita niya sila. Pero ang totoo, hindi mabasag ang red line at kung magpapatuloy siya, patuloy lang niyang babanggain ang ulo niya sa mga bato hanggang mawala ang kanyang buhay.
Araw-araw ginagawa ni Crocus ang lahat para pigilan ang balyena na saktan ang sarili nito. Pero kapag nawala ang epekto ng pampatulog, muli nitong binabangga ang ulo niya sa mga bato. Nang marinig ni Luffy ang tunog ng hayop na sinusubukang tumawid sa pader, isinugal niya ang kanyang buhay para puntahan ito at nagsimulang kantahin ang sikat na kanta ng Rombar Pirates. Pagkarinig ng kantang iyon, bumalik si Leon sa ibabaw ng tubig at umiyak dahil naalala niya ang mga kaibigan niyang nawala. Sa sandaling iyon, hiniling ni Luffy sa balyena na palayain ang kanyang mga kasama kaya binuksan ng hayop ang bibig nito para makalabas sila. Bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, gumuhit si Luffy ng bungo sa ulo ni Leon at sinabi na bahagi na ito ng kanyang crew, kaya hindi na pwedeng banggain ng balyena ang ulo niya sa pader. Dahil kapag ginawa niya iyon, mawawala ang simbolo. Sa huli, nangako si Luffy na kapag natapos na ang kanyang misyon, babalik siya para kailabuon at maglalakbay silang magkasama. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng Straw Hats ang kanilang paglalakbay papunta sa susunod na isla, kasama ang kanilang dalawang bagong bihag. Gayunpaman, dahil sa pagiging inosente ni Luffy, na akala ay magandang ideya na palayain si Miss Wednesday, nagawa nilang makatakas bago pa makarating ang crew sa Cactus Island. Sa gulat nila, pagdating nila sa isla, sina Luffy at ang kanyang crew ay sobrang mainit na tinanggap ng mga residente at pati ng mayor na bumati sa kanila sa medyo kahina-hinalang paraan. Karaniwan, ayaw ng mga tao sa mga pirata, pero nasa Whiskey Peak sila. Sinabi ni Igram na ang mga naglalakbay sa dagat ay malugod na tinatanggap. Nang tumunog ang kampana, inimbitahan ng lalaki ang mga dayuhan sa hapunan at sinalubong ang crew ng isang malaking salusalo. Sa buong gabi, ikinuwento ni Yusuf sa mga taong iyon ang mga pakikipagsapalaran niya, kasama ang kanyang mga kaibigan nitong mga nakaraang araw at sinamantala niya ang pagkakataon para ipakita ang sarili bilang isang malaking bayani. Pagkatapos manalo ng pera mula sa isang madre sa paligsahan sa pag-inom, plano ni Nami na umakyat sa tuktok ng mga cactus para mas makita ang buong isla at mailagay ito sa kanyang mga mapa. Pero pinayuhan siya ng lasing na madre na huwag pumunta roon at napansin ni Nami na may tinatago sila kaya lalo siyang naging interesado na mag-imbestiga. Sa sandaling iyon, sina Sanji at Yusab ay naakit sa isang pribadong salu-salo kasama ang dalawang magagandang babae, habang si Luffy naman ay masayang kumakain sa handaan na inihanda ni Igram. Habang kumakain, lumapit ang mayor sa pirata at sinabi na humahanga siya sa bounty na inaalok ng Navy para sa ulo ni Luffy. Matapos sabihan si Luffy na huwag agad magtiwala sa mga tao, ibinunyag ng lalaki na kabilang siya sa parehong organisasyon na pinagtatrabahuhan ni Miss Wednesday at sinabi na ang kanyang codename ay Mr. A. Sa tulong ng kanyang saxophone, nagawa ng kriminal na i-hypnotize ang batang pirata at patulugin siya. Habang iniimbestigahan ni Nami ang paligid ng isla, natuklasan niya ang lihim na pilit tinatago ng mga residente. Ang totoo, lahat ng tao sa bayan na iyon ay galit sa mga pirata at nagpapanggap lang silang mabait para mahuli sila nang hindi nila namamalayan. Pagkarinig sa pag-amin ng lalaki, pinatulog siya ni Nami gamit ang kanyang baton at tumakbo para balaan ang kanyang mga kaibigan. Paglabas ni Zoro sa bar, sinundan siya ng dalawang lalaki at agad niyang napansin na sinusubukan siyang palibutan. Pero kahit lasing, madaling natalo ng swordsman ang kanyang mga kalaban. Pagkakita niya kay Zoro, hiniling ni Nami sa kanya na hanapin sina Sanji at Yusab habang siya naman ang pupunta kay Luffy. Nang pumasok si Zoro sa bar at nakita ang dose-dosenang kalaban na papalapit sa kanya, natuwa siya dahil sa wakas ay masusubukan niya ang kanyang mga bagong espada. At kahit tamaan siya ng mga biglaang atake, tumayo pa rin ang swordsman para ipagpatuloy ang laban. Matapos mabahira ng dugo ng maraming kalaban ang kanyang espada, nakasalubong ni Zoro ang isang madre na nagkunwaring walang laban para mabigla siya gamit ang pepper spray. Matapos tamaan ng maliit na talim, lumayo si Zoro at maingat na pinakinggan ang mga yabag ng babae para matamaan siya kahit hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang paningin ni Zoro at ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang mga espada para talunin ang iba pang kalaban na sumubok umatake sa kanya. Pagkagising ni Luffy mula sa hypnosis, nalaman niya na sina Wednesday at 8 ay nagbabalak na kawin ang kanyang barko para makaalis sa isla. Kaya nagpasya siyang pigilan sila. Pagdating niya sa sasakyan, ginamit ng Straw Hat ang kanyang kapangyarihan para pabagsakin sila at pagkatapos ay dumating si Nami.
Ayon sa kanya, ang buong lungsod ay nagtatrabaho para sa Baroque Works, kaya lahat doon ay kalaban nila. Biglang lumitaw si Miss Valentine at Mr. Five at sinabi na ipinadala sila ni Mr. Zero para hulihin ang dalawang traitor. Matapos tulungan sina Wednesday at Iram na makatakas, inutusan sila ni Nami na magpaliwanag at ibinunyag ng dalaga na pareho silang pumasok sa Baroque Works para subukang pabagsakin ang organisasyon. Ang problema, hindi sila nakakuha ng sapat na impormasyon para pabagsakin ang grupo at si Iram ay malubhang nasugatan habang tumatakas sila. Pagkatapos magpakilala bilang kapitan ng Royal Guard ng Alabasta, nakiusap si Ibrahim kay Lofay na ihatid ng ligtas si Princess Vivi pauwi dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng kanilang bansa. Kahit hindi pa alam ni Lofay kung sino talaga si Miss Wednesday na ang tunay na pangalan ay Vivi, ibinigay niya ang kanyang salita na ihahatid niya ito pauwi. Kaya ginamit ni Iram ang mga armas na nakatago sa kanyang wig para paputukan ng machine gun ang kanilang mga kalaban habang dinadala ng mga pirata si Vivi sa barko. Ayon sa prinsesa, ang Baroque Works ay naghasik ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang ama na hari at ng mga mamamayan ng Alabasta. Dahil dito, nasa gilid na ng digma ang sibil ang kanyang bansa. Sa tulong ni Igarum, nalaman ni Vivi ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Zero, ang pinuno ng kriminal na organisasyon, at maaaring sapat ang impormasyong iyon para mailigtas ang kanyang bansa. Pero nang malaman niyang sumakay sa barko si Robin, napagtanto ni Vivi na mas magiging mahirap ang pagbabalik niya sa kanyang kaharian kaysa sa inaakala niya. Matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang anumang atake mula kay Lofay at sa kanyang crew, sinubukan ng babae na makipagkasundo na sumama sa crew kapalit ng Eternal Pose, na magpapakita sa kanila ng daan papunta sa isang disyertong isla. Sa paraang ito, makakaiwas ang crew sa problema kapag dumaong sila sa dalawang ibang isla na madadaanan nila at mas mabilis nilang matatawid ang Grand Line. Pero sa halip na tanggapin ang alok, sinira ni Lofay ang device at umalis si Robin matapos babalaan sila tungkol sa target na inilagay ng buong grupo sa kanilang mga likod matapos nilang tanggapin si Vivi sa barko. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang Straw Hat sa Little Garden at nagpasya silang bumaba ng barko para tuklasin ang isla. Matapos maglakad-lakad sandali, nadiskubre nila na nasa isang sinaunang isla sila na puno ng mga dinosaur at nakakatakot na halimaw. Habang sinusubukan ni Lofay na hikayatin si Yusab na magkaroon ng lakas ng loob na maglibot, nagulat si Nami nang dumating ang isang higante na, matapos inumin ang lahat ng beer sa barko, ay nagpa siya na dalhin siya para gawing tanghalian. Ilang milya ang layo, nakasalubong ni Sanji at Zoro ang isang T-Rex, pero nagawa ng swordsman na pabagsakin ito sa isang suntok lang. Pagdating nila sa kuweba ng higante, inabala ni Yuso ang nilalang gamit ang kanyang mga kwentong bayani habang sinusubukan ni Nami na maghanap ng paraan para makatakas. Pero agad nilang nalaman na wala talagang balak si Broy na kainin sila. Ang totoo, sobrang nag-iisa ang higante at dinala lang niya ang mga tao para may makasama siya habang kumakain. Nang hapon na iyon, nakilala ni na Lofay at Vivi ang higanteng si Dory, isa pang nakatira sa isla, at nalaman nila na araw-araw kapag pumuputok ang bulkan, naglalaban ang dalawang higante na nakatira sa isla hanggang may matalo. Matapos ang higit sa 73,000 laban, ipinagpapatuloy pa rin ni Broy at Dory ang tradisyon na nagsimula dahil sa isang sinaunang alitan. At araw-araw nagtatapos sa tabla ang laban nila. Ayon kay Dory, ang mga higante ay nabubuhay ng 300 taon. At sa nakaraang 100 taon, ang tanging layunin nila ay talunin ang kanilang kalaban. Kahit hindi na nila maalala ang dahilan ng alitan na nagsimula ng kanilang galit sa isa't isa. Nang magharap ang dalawang kalaban para sa laban, naghiwalay sina Lofay at Yuso para suportahan ang kanilang paboritong higante. Pero si Nami ay hindi gaanong interesado sa laban dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Biglang tumigil si Broy sa pakikipaglaban at mukhang nalason siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Lofay ang dalawang ahente ng Baroque Works na nakatayo sa isang bato at tumakbo siya papunta sa kanila. Samantala, sinubukan ni Yuso na pigilan ang laban, pero nagpa siya si Broy na ipagpatuloy ito kahit alam niyang dehado siya at tuluyang natalo sa espada ni Dory. Matapos hulihin si Nami, pinabagsak ni Valentin si Yuso, na agad tumakbo para balaan ang natitirang higante tungkol sa nangyayari. Nang malaman ni Dory na nalason ang kanyang kasama, nagalit siya at umalis na labis ang sama ng loob.
Kaya nagpasya si Yuso na gumawa ng paraan para mailigtas si Nami. Pagdating sa kuweba ni Broy, nagluksa si Dory sa pagkamatay nito at nangakong hahanapin ang taong lumason sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mr. Three at ginamit ang wax na nililikha niya para hulihin ang higante. Matapos mahuli at dalhin sa isang wax hut kung saan naroon ang kanyang mga kaibigan, napansin ni Vivi na may mali sa kanila at agad niyang nakita ang marka ng pintura sa balat ni Nami. Agad iniunat ng prinsesa ang kanyang paa para burahin ang bilog na iyon at bumalik agad sa normal si Nami. Di nagtagal, dinala ang tatlo sa labas at idinikit ang kanilang mga paa sa isang cake na gawa sa wax. Ang layunin ni Mr. Three ay gawing mga estatwa sila para dahan-dahan at masakit silang mamatay. Sa sandaling iyon, nagawa ni Nami na kumbinsihin ang kontrabida na burahin ang tinta sa binti ni Zoro at sinubukan ng swordsman na gamitin ang kanyang mga espada para makalaya. Ngunit natuklasan niya na ang wax ay kasing tigas ng bakal, kaya walang paraan para makatakas. Matapos mailigtas ang kanyang kapitan na nasa ilalim ng kontrol ni Miss Golden Week, tumakbo si Yuso papunta sa Wax Monument at hinabol ni Luffy si Mr. Three nang malaman niyang siya ang utak sa lahat ng kasamaan na nangyari sa isla. Sa sandaling iyon, pinrovoka ni Yusub si Valentine para atakihin siya, at ang malalakas niyang suntok ay aksidenteng sumira sa mga wax statue na nagkulong sa straw hats. Pagdating niya sa kuweba ni Broy, nakita ni Luffy ang estatwa na ginawa sa katawan ni Dory at lalo siyang nagalit. Pagkatapos, nang gamitin ni Mr. Three ang wax handcuff para ikulong siya, ginamit iyon ng pirata sa kanyang pabor at inindayog ang kanyang nababanat na braso para tamaan ang kalaban, gamit ang handcuff na parang martilyo. Matapos manalo sa laban, pinalaya ni Luffy si Dory at pumunta para hanapin ang kanyang mga kaibigan. Nang malapit nang umalis ang grupo sa isla, lumitaw ang dalawang higante para magpaalam. Kahit nasugatan niya ang kanyang kalaban, hindi sapat ang talim ng espada ni Dory para tuluyang mapatay ito. Kaya nakaligtas si Broy at nagpasya silang pareho na itigil na ang kanilang walang saysay na galit sa isa't isa. Habang nagsisimula ng maglayag ang crew, isang napakalaking halimaw sa dagat ang lumabas mula sa tubig at naparalisa sila dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin. Pero agad na nagtulungan sina Broy at Dory para tulungan sila at ginamit ang kanilang mga armas para gumawa ng napakalakas na bugso ng tubig na kayang hatiin sa dalawa ang halimaw. Mukhang maayos na ang lahat hanggang sa kanilang paglalakbay papunta sa Alabasta, ngunit nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Nami at nagpakita ng mga senyales ng impeksyon ang kanyang katawan. Dahil dito, nagpa siya ang kanyang team na huminto sa unang isla na makita nila sa daan para makahanap ng tulong medikal at napunta sila sa Drum Kingdom. Pagdating nila sa isla, sinalubong ang Straw Hat Pirates ni Dalton, ang kapitan ng Civil Guard, na nagsabi sa mga dayuhan na halos nawasak ang kanilang isla dahil sa grupo ni Blackbird. Ayon sa kanya, ang tanging doktor na natitira sa isla ay si Karia, isang mangkukulam na nakatira sa isang kastilyo sa tuktok ng isang bundok na puno ng nyebe. Nang malaman nilang hindi na aabot hanggang umaga si Nami kung walang tulong, nagpa siya sina Sanji at Luffy na dalhin siya agad sa kastilyo ng mangkukulam. Matapos itali si Nami sa kanyang katawan, nagsimulang umakyat si Luffy sa bundok, pero nadulas siya habang nasa kalagitnaan ng pag-akyat. Sa kabutihang palad, nakahawak siya agad sa bato, pero nadulas din si Sanji pagkatapos. Habang nahuhulog, sinabi ng kusinero kay Luffy na ipagpatuloy ang misyon, pero tumanggi ang kapitan na iwan ang isang miyembro ng kanyang crew at inunat niya ang kanyang ulo para kunin siya. Dahil sa kanyang nababanat na liig, naabot ni Luffy si Sanji at naihagis niya ito diretso sa tuktok ng bundok. Ilang minuto ang lumipas, nakarating din ang batang pirata sa kanyang destinasyon at bumagsak sa pagod bago pa niya marating ang kastilyo. Pagkalipas ng ilang oras, nang magising si Nami, nakita niya ang isang maliit na reindeer na maisuot na sombrero at nalaman niyang ang maliit na hayop ay assistant ni Karia, ang doktor na nag-alaga sa kanya. Nang makilala nila si Chopper, naengganyo sina Luffy at Sanji sa maliit, mahiyain, at takot na nilalang na ito na, kahit mukhang mahina, ay may matapang na puso. Nang gabing iyon habang kumakain sila, tinanong ni Luffy si Chopper kung bakit ayaw nitong sumama sa kanya. Doon ibinunyag ni Karejo na may matinding galit ang reindeer sa mga tao. Ayon sa kanya, lumaki si Chopper na nag-iisa, walang kaibigan at walang pamilya. Ang tanging mayroon siya ay ang pinakamasamang doktor sa isla na napakahalaga sa kanya.
Noong nagsimula ang panghuli sa mga doktor, hinanap ni Wilpwe, ang malupit na hari na namuno sa isla, ang lahat ng doktor sa Drum Kingdom at ikinulong sila sa kastilyo. Ang mga tumanggi ay agad pinapatay. At sa maikling panahon, 2 doktor na lang ang natira na buhay. Si Kariah at si Dr. Herilik, nakilala sa paggawa ng mga pinakanakakatakot na gamot. Isang gabi, habang tumataka sa mga bantay ng hari, nakita ni Heroic ang isang maliit na nilalang na malubhang sugatan at unti-unti niyang nakuha ang tiwala nito. Dahil sa pagkawala ng dugo, nawala ng malay si Chopper at nagising sa bahay ng doktor na tumulong sa pag-aalaga ng kanyang mga sugat. Ayon sa hayop, itinaboy siya ng ibang reindeer dahil sa kanyang asul na ilong at hinabol naman siya ng mga tao nang malaman nilang kaya niyang magsalita. Matapos magtanong ng ilang bagay, nalaman ni Heroic na kumain si Chopper ng devil fruit at nagkaroon ng bagong kakayahan. Mula noon, hindi na naghiwalay sina Chopper at Heroic at itinuro ng doktor sa kanyang bagong alagad ang lahat ng alam niya. Pero malubha ang sakit ng doktor at matapos ang ilang taon na paghahanap ng lunas para sa kanyang sakit, alam niyang wala na siyang masyadong oras na natitira. Kaya pagkatapos magpaalam kay Chopper, sinalakay ni Heroic ang kastilyo na puno ang kanyang bulsa ng mga pampasabog at ibinigay ang kanyang buhay para mailigtas ang kanyang mga kasamang nahuli ng hari. Bago siya mamatay, hiniling ng doktor kay Dalton na huwag hayaang saktan ng mga bantay si Chopper dahil alam niyang darating ito anumang sandali. Nang makita ang reindeer na papalapit, tumayo ang bantay sa harap ng mga pintuan para pigilan itong pumasok sa kastilyo. Pagkatapos ay lumaki ang katawan ni Chopper para makaakyat sa ibabaw niya. Pero habang naglalaban sila, pinayuhan ni Dalton ang nilalang na huwag isakripisyo ang buhay nito nang walang dahilan at kinumbinsi niya itong umalis para igalang ang sakripisyo ni Heroic. Mula sa araw na iyon, tumira si Chopper kasama si Dr. Kariah, na nangakong tutulungan ang reindeer na maging isang tunay na doktor. Samantala, habang nagbabantay sa mga tarangkahan ng lungsod, nakita ni Dalton ang usok na nagmumula sa gubat at nagpasya siyang pumunta roon para mag-imbestiga. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng mga pana mula sa mga tauhan ni King Wayal at dinala siya sa harap ng hari. Nang malaman ni Dalton na balak ng hari na bumalik sa trono matapos niyang iwan ang kanyang mga tao, noong sinalakay ni Blackbird ang isla, sinabi niya na hinding-hindi tatanggapin ng mga mamamayan ng kaharian ang isang malupit na pinuno tulad niya. Nang hamunin siya, nagpa siya si Wilpwe na ipakita ang kanyang lihim at ipinakita ang kapangyarihang nakuha niya matapos kumain ng isang devil fruit. Sa sandaling iyon, nagbago si Dalton sa anyong halimaw at inatake ang kanyang hari, pero nasaksak siya at nalaman niyang kinain ni Wap ang sarili niyang hukbo para makagawa ng mas mapanganib na mga sundalo. Habang sinusubukan ni Zorro at Yuso na panatilihing ligtas ang nayon, umakyat si Vivi sa bundok para balaan sina Luffy at ang iba tungkol sa paparating na panganib. Pero bago pa sila makababa ng bundok, dumating si Wap sa kastilyo. Samantala, sa nayon, sumama ang mga residente kina Zorro at Yuso para harapin ang hukbong hari, ngunit natuklasan nilang ang lahat ng sundalo ay naging tunay na mga halimaw. Nang malaman ni Chopper na sinalakay ang lugar, agad siyang tumakbo para tulungan si Sanji na mailabas si Nami ng ligtas at ginamit niya ang kanyang malakas na anyo para ipagtanggol ang kanyang pasyente mula sa mga tauhan ng hari. Matapos talunin ang mga iyon, pumunta ang reindeer at ang kusinero para hanapin si Luffy, at tinulungan siya ni Sanji na itapon ang hari palabas ng kastilyo. Nang matalo si Wap, bumalik sa kanilang dating anyo ang lahat ng kanyang mga bantay at nagpa siya silang sumuko dahil alam nilang iyon lang ang paraan para maligtas ang kanilang buhay. Matapos mapalaya ang mga doktor at magamot ang mga sugat ni Dalton, dinala ni Kariah sina Zorro at Yusab sa kastilyo at nagkaroon ng pagkakataon si Chopper na makilala ang iba pang miyembro ng crew. Sa sandaling iyon, inimbitahan ni Luffy ang reindeer na sumali sa kanyang crew at tinanggap ni Chopper ang imbitasyon. Pero bago umalis, nagpaalam siya kay Dr. Kariah at sumakay sa isang sled para ihatid ang kanyang mga bagong kaibigan papunta sa dalampasigan. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng salu-salo sa barko para salubungin si Chopper. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ng maliit na reindeer na may lugar siya na tunay na kinabibilangan. Ang susunod nilang pupuntahan ay ang Kingdom of Alabasta, at nangako si Luffy na tutulungan ang mga tao ni Vivi na alisin ang banta ng Baroque Works.
Pagkarinig nito, gumaan ang pakiramdam ng dalaga dahil alam niyang may mga kaibigan siyang maaasahan sa laban na iyon at ibinunyag niya na si Mr. Zero, ang namumuno sa buong organisasyon, ay si Sir Crocodile, isa sa mga pinakahinahanap na pirata sa Grand Line. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.